ano sa Senate hearing. Parang binabanggit po nila na parang they're involved sa drug something. Kami ni... Walang kahit apel daw po, Mr. President. On-drive yun. Si Presidente Bongbong Marcos ay hindi adik. Nagsalita na ang PDEA na wala sa listahan ng mga suspects ng drug users ang pangalan ni Presidente Bongbong Marcos kahit noon pa man at hanggang ngayon. Hindi adik si Presidente Bongbong Marcos. Napakaganda ng kanyang pamamalakad ng ating pamahalaan. Sa katunayan ay sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 18 taon ay tumaas ang ating employment rate ng 95.8%. At nagkaroon tayo ng increase ng palay production ng 300,000 metric tons ngayon sa kanyang pamamahala. At napakarami pang mga bagay na pag-unlad ang kanyang ginagawa. Kagaya na lamang ng pagbaba ng inflation rate ng 3.9% itong nakaraang Disyembre. At marami ngayon ang mga investors na naglalayon na magtayo ng mga negosyo dito sa ating bansa. Kaya tayo ngayon ay maganda ang tinatahak tungo sa pag-unlad sa bagong Pilipinas. Kahit tanungin ninyo ang mga gabinete na ang lahat ng aming ginagawa ay talagang sang-ayon sa direksyon at advokasya ng ating mahal na Presidente Bongbong Marcos. Si Presidente Bongbong Marcos ay isang adik sa pagmamahal sa bayan, isang adik sa pagtatrabaho. Napakaganda ng kanyang pamamahala. Kaya mga kababayan ko, mga kapatid ko, mga kaibigan, mga kapwa Pilipino, tayo ay manalig at umasa sa mas mabuting pamahalaan sa pamamagitan ng pamamahala ni Presidente Bongbong Marcos. Maraming salamat. Ito po, nagtataka lang po ako, no? Sa halip na bigyang pansin yung mga records o yung mga classified documents na naandun po sa tanggapan ng IIS, bakit sinisira nila ang pagkatao ko? Bakit hindi nila pansinin yung nilalamang classified information na isinapubliko? Ako po, nagtataka po ako, kaya po ako lumabas. Gawa ng nananahimik po ako nadamay po ako dito sa dokumentong pinresinta ng isang vlogger na si Maharlika. Nananahimik po ako Ang ano ko po dyan, ang tingin ko, nagkaroon po ng awayan sa loob ng PDEA. Doon po ako nagtataka, ba't ako nadamay dito? Di ba? Hindi ho kaya nag-umpisa ito doon sa ipinalabas na video doon sa social media na ang involved ay yung tila galit na galit na PDEA Director General. Kasi kung titignan ninyo, yung video, hindi makakalabas ito sa publiko. Kinakailangan puntahan mo pa doon sa NBR para i-download mo mismo yung video. Bakit yung video nakalabas na dapat nasa pag-iingat ng Counterintelligence Office ng PDEA? Hindi ho ba? Hindi kaya itong mga lumalabas na dokumentong ito ang dahilan ay para lamang hiyain yung PDEA Director General? Ako nagtatanong lang po, wala ho akong masamang tinapay kay Director General Lasso. Malaki po ang respeto ko sa mga opisyalis ng gobyerno. Pero sa aking bakit lumabas ito? Itong dokumento na ito, nung makita ko, nung sinabi sa akin na itong pre-ops, yung authority to operate, nung makita ko ho na ipinipresenta rin sa video, ako ho yung investigador na humarap doon sa confidential informant. At yung confidential informant na yun, kinunan ko po ng statement. Bakit ko po sa kinunan ng statement? Kasi po, yung kanyang mga ipinakikitang litrato, masyado pong mabigat yung mga involved. Sinong mga involved doon? Ang involved po doon, yung nakita ko mga litrato, no? Merong artista, may politician, may mga civilian. Ngayon po, tinanong ko po siya, sino ito? During nung kinukunan ko po siya ng kasi ayoko pong sa akin magbula yung pag-identify. Gusto ko sa kanya magmumula yung identification. At yung mga nandun litrato, 5 litrato po yun sa pagkakatanda ko, iba't ibang klase, iba't ibang okasyon, iba't ibang pagkakataon.
Yun po yung ngayon, nung tinanong ko siya, sino ito? Kahit alam ko po na kung sino yon, sinabi niya, sir, si ano po yan? Si Maricel. Maricel Soriano po. O maliban doon, ano pangalan nito na tawag niyo? Maria. Ngayon po, eto, sabi niya gano'n, eto sir, si ano po ito? Si Bongbong Marcos. Maliban dito, ano pangalan nito? Bonget. Yun po yung sinabi niya. Siya po ang nagsasabi, hindi po ako. Siya po ang nag-identify, hindi po ako. Ako'y nagtatanong lamang po bilang investigador. Maliban dito, sino pa ang nakikilala mo rito? Yung iba nga po, tinakpan po niya ng pentel pen. Dahil nga ayaw niya na i-reveal sa akin yung iniingatan niya rin. May mga iba pong mga personalidad doon na hindi ko na po matandaan yung mga pangalan. Ngayon po, doon po sa opisina, kinunan ko ng statement, yung confidential informant, kung sino po yung present na naandun na kasama ko doon sa opisina, inilagay ko po yung pangalan. Kaya po kinuha ko yung statement tayo, nakalagay po roon sa harap nina. So sino yun? May kasama mo? Makikita po yun doon sa Kaya nga ang ko doon sa... Hindi mo ma-recall? Hindi ko po ma-recall. Kasi sa dami na po. Hindi lang po yun ang kaso na nahawakan ko sa PIDEA. Meron po dyan na wala ng Arbalite. Ng M4, Isa ang involved, isang regional director. Meron ako na imbestigahan diyan, isang director din ng legal logistics management service. Nakasuhan din po 'yon, na tanggal na po. Meron po isang regional director sa Mimaropa na imbestigahan ko rin po 'yon. Hindi lang po isang kaso na ang naimbestigahan ko siya, pati ho yung mga drug company. Na kilalang drug company, nahawakan ko rin po yung kaso niyan. Hindi po hindi po yun na usual yung kumbaga sa yung mga kinukunan ko ng statement diyan na hindi lang isang beses, marami po. Kaya kung tatanungin niyo po ako kung sino yung mga nakalagay doon, hindi ko po tatandaan kasi kinakailangan ko yung dokumento. Kagaya po niyan. Sandali. Sir, so you confirm na yung papel na yon na nagkakalat ngayon sa social media, yung dalawa, yung pre-operation report at saka yung authority to conduct operation, are they authentic documents? There are no such documents, Your Honor. There are no such documents? Yes, Your Honor. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Gildes Sikat, he can't never answer directly yes or no, only laughter, and as citizen of this country I would ask, why you're laughing and what's funny? Pahayag naman ni Veronica Rose Lia, na sayang talaga ang buto namin sa'yo, bakit ka tumatawa ka Mr. President sa tanong na wala naman nakakatawa, tinatawa naman na lang para iwas pusoy. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Norman Cogen, it's ridiculous why laugh like that and that's insulting. He tolerates malicious allegations, he should sue FPRRD to the court for libel. That's why we have laws so that nobody will abuse anybody. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.